Hi guys! So ngayon maaga kami nagising. Nagrobot na kami at dahil paalis na kami, around 6 or 7 yata yun, umalis na kami sa may Baguio. Then, ayan, nagrobot muna kami, naglinis muna kami ng mga sarili namin. Then, ang gagawin namin, gogoro na kami sa may Aurora. Yan, sa may Aurora na kami guys. So, bago ang lahat, habang nagro-robot kami or di kaya papakita na lang natin yung mga daan papuntang Aurora, kakantahan ko na lang kayo about sa may nangyari sa amin dun sa may Baguio. So, since dun sa may Baguio is marami nangyari sa may buhay namin. Lalo na lang nung last day na lang namin, last night namin yun. And lumabas, sa may CR ako noon. Then lumabas si Ate Wendy galing CR. And dalawa kasi yung CR doon sa may hotel na pinuntahan namin. So since yung hotel na yun is isang room lang yun, pero dalawa yung CR nun. Isa sa sala, isa din sa may kwarto. Si Ate Wendy doon siya sumiar sa may sala. And ako naman doon sa may kwarto. Akala niya ako yung babaeng nasa may lamesa. Kung ano-ano na daw yung ginagawa ko doon sa may lamesa. Tapos, mahaba daw yung buhok. Syempre, mahaba yung buhok ko. Tapos, naka-white ako that time. Pero, ko nun, meron akong blazer. So, meron akong black na blazer. So, hindi, yung top ko lang yung white, then black yung blazer ko. Pure white daw yung nakita niya at mahabang buhok daw. Na gumagalaw-galaw. May ginagalaw-galaw siya sa may lamesa. Then, ako naman, syempre nasa CR ako, tinawag niya si Andeng, tinatanong kung nasan ako. Sabi ni Andeng, nasa may CR. Kanina pa daw ba ako? Hindi daw ba ako lumabas? Sabi niya, hindi daw, sa may labas daw ako. Sabi niya gana. Sa may CR daw ako. Sabi niya gana. Sabi ko naman gano'n sa may isip-isip ko. Since narinig ko ngayon nasa may CR ako, syempre ako, kinalibutan din ako doon. Alam niya naman, pagka gano'n, hindi naman siguro ako, syempre kahit ganto-ganto may kinakatakutin din naman ako kahit papano. So habang narinig ko parang patulog na akong ganun, and hindi talaga nawawala sa isip ko yung sinabi ni Ate Wendy ganun. So kahit hindi pa sinasabi ni Ate Wendy, syempre ako malakas naman din pakiramdam ko, ganto ganyan. And then nung bandang 1 at ako, si Tita, tapos si Andrea na lang ang gising. Then, nag-grab kami ni Andrea ng McDo. Kaming dalawa, kumain kami. At si Ate Wendy naman, natulog na rin that time kasi, kaya nung time na yun, natulog na siya kasi, yun nga yun, yung nakita niya daw ako. Sabi niya gano'n, baka daw makakita daw ulit siya, ganto ganyan. Then, hindi, syempre ako, pakalma lang ako. Kumakain ako ng McDo, inubos ko pa yung kinakain ko. Then, nung natapos na si Andrea kumain, ako naman, pumasok na siya doon sa may kwarto at doon niya silang dalawa ng daddy niya. And then, ako is naiwan ako sa may lamesa. Nandun ako mag-isa ko sa lamesa. Pero nandun lang din naman sila Tita at saka si Ate Wendy, then si Clark natutulog. Kasi doon na kami sa may sala matutulog. And then, nung pagpasok ni Andrea na ganun, ako, kinakalabutan. Basta yung ganun. Tapos, syempre, nasa may isip ko na hindi nawawala. So, ako naman, ngayon, nakaka-imagine naman ako ng iba-iba. Ewan ko kung imagine ko lang din to. And then, malapit lang kasi yung CR doon sa may sala. Yung CR na yun, katabi nun yung pintuan, palabas. Then, ako, kinakabahan ako kasi meron din ako nakitang babae naman din. Parehas. Pero, hindi naman siya nakaputi. Parang, babae siya. Basta babae lang siya. Nabigla siyang pumasok din sa may CR naman ngayon. Then, ako naman, iba kasi yung sinag ng araw. Nung nagtarakbo ako, iba yung sinag ng ilaw sa akin. Then, pagka ganun ko, tumingin ako sa may CR na ganun. Sabi ko ganun. Babae na pumasok dun sa may CR. Then, ako, kinakabahan na ako sobra. Tapos, biglang tinawag pa ako ni Tita. Siyempre, tulog na lahat. At ako naman nagpapatulog pa lang. Si Tita, tinawag niya ako. Basta may pinaabot sa akin si Tita that time. Ako kasi, since nai-imagine ko yun,
kinabahan ako. Biglang, alam mo yun, nanlamig yung buong katawan ko. Kasi nga, akala ko kasi, parang, ayun, nung pagkatapos, ako makakita ng ganun, tapos bigla may tumawag sa akin na, Mitch, ay, takot ko talaga noon, be. Grabe, hindi ko kiniker yung mga naging nangyari doon, be. Tapos, eto pa, si manager din, be. Last day talaga, be. Last day. Nung last day talaga, be, nagparamdam sa amin. Ano bang pa na ganun? Si manager, bandang madaling araw yun, be. Kinalabit daw siya. Ang lakas daw nakalabit. Nagising ngayon siya. So, nung paggising niyang ganun, ginising niya yung anak niya. Ginising niya si Andrea. Sabi niyang ganun. Bakit daw kinakalabit ni Andrea si manager, si papa niya? Sabi naman niya ni Andrea, hala, hindi ako daddy. Sabi niya ganun. Syempre, sa kalagitnaan ba naman ng tulog mo, may kakalabit sa'yo, sino hindi matatakot doon, be? Pero siguro sanay naman na si manager. Pero kami talaga, be, nung kinuwento ni manager yun, sinabi namin lahat na parang nung ng last day, saka lang nagparamdam. At saka maraming nangyari about doon sa may hotel na yun. Since maganda naman yung place, okay siya, pero hindi pa rin may iwasan yung ganong time na meron kang mararamdaman, may makikita, or meron mga hawak sa'yo, ganto ganyan. Ganon. So, mas okay sa amin yung place na yon compare sa una naming nilipatan. And then, kami naman, doon kami kasi sa komportable kami. Ayaw namin sa hindi kami komportable. Anhin nga namin yung magandang place kung hindi naman kami komportable. Pero yung second place namin, maganda naman. Yun yung time na doon ngayon yung sinasabi ko may nagparamdam. Kasi yung unang place namin, maano siya, medyo malawak naman siya, pero mas malawak yung una. Sala lang ng una yung pinuntahan namin. Ganon. So, siguro kung ako sa inyo, pagka magpabagyo kayo, tama nga yung sinasabi nila na maraming kababalaghan na nangyayari doon sa may bagyo. Hindi naman sa may kababalaghan na kung ano-ano. Maraming ang kwento na totoo at napatunayan din namin dahil nanggaling kami doon. Hindi naman sa tinatakot namin kayo, based lang yun sa na-encounter namin na nandun kami. So, kung ako sa inyo, pray muna before kayo matulog, and mas okay kung nakasarado lahat. Kahit nakasarado naman, basta safe lang talaga, safety first lang need natin. Pray always before tayo mag-sleep, and wag natin pakakalimutan lagi si God. Yun lang naman yung nangyari dun sa may Baguio, buhay namin sa may Baguio. And yun lang, bye bye.